5 taon na kaming kasal ni Lu Tingshen. Napakaswerte naming mag-asawa. Naiinggit sa akin ang lahat dahil may asawa akong matagumpay. Pero walang nakakaalam na noong pakakasalan ko siya, mahirap pa siya noon. Sa simula, walang naniniwala sa aming pagsasama ni Lu Tingshen. Kaya naman, tinanggihan ko ang pagiging mayamang anak ng pamilya Shen at nawalan ng ugnayan sa aking pamilya. Mabait at masipag si Lu Tingshen. Para suportahan ang kanyang negosyo, inubos ko ang lahat ng meron ako. Tinulungan ko siyang itatag ang Green City Group. Paulit-ulit ko siyang iniligtas sa mga problema. Ang nakikita lang ng iba ay ang pagiging asawa ng presidente ng Green City Group. Pero hindi nila nakikita na ako ang laging nandiyan para sa kanya. Kasama niyang nagtiis sa mahirap na 5 taon. Kaya namin nakamit ang buhay na kinaiinggitan ngayon. Ma'am, bakit ang aga ninyong umuwi ngayon? At may dala pa kayong bulaklak? Anniversary ng kasal namin ngayon. Lutuan mo ng maraming paboritong pagkain ni Pingsheng. Sipo, ma'am. May bisita tayo. Bagong katulong po ni sir. Ayos lang, ako na ang bahala. Ma'am. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Naging presidente na pala ang ating si Xiaobao. Ang galing-galing mo naman. Tita Fang, matanda na ako. Bakit parang bata pa rin ang turing ninyo sa akin? Sa puso ni Tita Fang, ikaw pa rin ang aking baby boy. Noong bata ka, lagi kang umiiyak at sabi mo, ako lang ang pakakasalan mo paglaki mo. Tita Fang, sa mga taong wala kayo, labis kitang hinanap. Honey. Sino siya? Anong ginagawa niya sa kwarto natin? Mahal, si Tita Fang to, pinakamatalik na kaibigan ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Kakauwi lang niya galing abroad. Xiaobao, nitong mga nakaraang taon, siya pala ang nang-akit sa'yo? Pag alis mo, saka ako nagpakasal kay Yang Shi. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang pag-uwi ni Tita Fang ngayon ay para lang alagaan ako. Alam mo namang sobrang busy ako sa trabaho ngayon, kaya kailangan ko ng personal na katulong. Kaya, tingnan mo. Salamat sa pag-aalaga mo kay Xiaobao nitong mga nakaraang taon. Pero, baka hindi mo masyadong kilala ang aming Xiaobao. Nitong mga nakaraang taon, pumayat na ang aming Xiaobao. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa aming Xiaobao. Hindi namin kailangan ng katulong. Ito ang kwarto namin. Sa tingin ko, dapat may respeto sa personal na espasyo. Nasaan na ang mga gamit at damit ko? Mahal, huwag kang magpanik. Noong maaga kaming nawalan ng nanay, si Tita Fang ang nagpaaral sa akin. Malapit talaga ang loob namin. Para maging komportable si Tita Fang, ginawa kong kwarto ng katulong ang master bedroom natin para sa kanya. Para sa kanya, ito ang master bedroom. Kung siya ang titira dito, saan tayo? Marami namang kwarto sa bahay. Pwede ka muna tumira sa kwarto ng katulong. Tiis-tiis muna. Si Tita Fang ang naging tulong ko. Ginawa ko ito bilang pagpapakita ng aking pasasalamat para maging bahay din niya ang lugar na ito. Hindi ko pa narinig na ang katulong ang nakatira sa master bedroom at ang may-ari naman ang sa kwarto ng katulong. Lu Tingshen, sa tingin mo, tama ba to? Pero, Isang kwarto lang naman yan. Huwag nang masyadong isipin. Xiaobao, huwag na. Kung gusto niyang tumira dito, hayaan mo na siya. Alam mo naman, basta't ikaw ay masaya, okay lang sa akin ang lahat. Tita, huwag na pong ganyan. Ang mga paraan mong yan, huwag mo yang gawin sa harap namin. Nitong mga nakaraang taon, marami ng babae ang gustong lumapit kay Lu Tingshen. Tingshen, ang tunay na pagmamahal ay para lang sa karapat-dapat. Ngayon, ika-5 anibersaryo ng kasal natin. Maaga akong umuwi galing trabaho para ibigay ito sa'yo.
5 taon na kayong kasal. Hindi mo ba alam na allergic si Xiaobao sa mga daisy? Binigyan mo siya nito? Gusto mo ba siyang patayin? Xiaobao, ayos ka lang ba? Okay lang. Tingshen, hindi ba't sinabi mo sa anibersaryo ng kasal natin? Daisy lang ang gusto mong matanggap? Paano naging allergic? Naku, Xiaobao, pagkalipas ng napakaraming taon, naalala mo pa rin ang gusto kong mga daisy. Xiaobao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Miss na miss mo ko, di ba? Pero hindi mo naman kailangang magpakasakit ng ganyan. Totoo ba yon? Tingshen, magsalita ka! Sa mga nakaraang taon, marami akong utang na loob kay Tita Fang. Gusto ko lang ipakita sa ganitong paraan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ikaw pa rin ang pinakamahal ko. Mahal. Mag-asawa tayo. Dapat nagkakaintindihan. Unawain mo naman ang nararamdaman ko. Ipaubayan na natin ang kwarto kay Tita Fang. Magtiis ka muna. Pagkatapos ng ilang araw, babawi ako sa'yo. Babawi? Tingshen, nasaan ang singsing ko? Ito ba ang sinasabi mo? Nakita ko lang to sa kwartong ito. Parang walang may gusto. At hindi naman ito mahalagang bagay, di ba? Tanggalin mo yan. Ikaw. Xiaobao, hindi ko talaga maintindihan. Saan ba ako nagkamali kay Miss Shen? Mula pa sa simula, lagi na lang ako ang target niya. Tanggalin mo yan sa akin. Yang Shi, bisita nating si Tita Fang dito sa bahay. Bisita siya sa ating tahanan. Paano mo magagawang apihin ang isang bisita? Ako ang nangapi sa kanya. Alam ko, hindi mo ako welcome dito. Pero hindi mo naman kailangang apihin ako ng ganito. Tingshen, nakalimutan mo na ba ang kahulugan ng singsing na ito? Siyempre naaalala ko. Noong ikinasal tayo, hindi natin kayang bumili ng mamahaling diamante. Kaya ito muna ang ginamit natin. Pero bagong dating lang dito si Tita Fang, hindi niya alam ang buong kwento. Bakit mo pa kailangang pansinin ang isang simpleng pagkakamali niya? Kung ganito pala ito kahalaga sa puso mo, isauli ko na lang sa'yo. Aray, pasensya na. Matanda na kasi ako, malabo na ang mata ko. Hindi ko sinasadyang mapakawan. Kung matanda ka na, sa home for the aged ka na tumira. Huwag dito sa bahay ko. Yancy, anong sinasabi mo? Xiaobao, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Akala ko pinatuloy mo ako sa kwartong ito. Ang mga gamit na ito ay para sa akin. Para sa iyo yan. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ganoon kakomplikado ang sitwasyon. Noong nag-aaral pa ako, nangako ako kay Tita Fang na kapag kumita na ako, bibilhan ko siya ng singsing. Kailangan ba talagang gawing malaking issue ito? Ang kwarto ko, sa kanya mo pinapatira. Ang singsing ko, sa kanya mo pinapasuot. Sa paningin mo ba ang mga bagay na ito ay mga walang kwentang bagay lang? Sabi ko na, pansamantala lang ito. Pansamantalang pagtira. Pansamantala. Naiintindihan mo ba? Kapag umalis na siya, ang mga bagay na ito ay hindi ba sa'yo pa rin naman? Malinaw na ang sinabi ko. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Hindi naman siya dito titira magpakailanman. Tingshen, ako ang may-ari ng bahay na ito. Tama na, wag na kayong mag-away. Kung hindi ako pwedeng tumira dito, sa ibang kwarto na lang ako. Xiaobao, wag mo namang pahirapan ang sarili mo. Sandali. Wala kang lugar sa bahay ko. Pero dahil kay Tingshen pwedeng sa hotel ka na lang tumira, gaano man katagal ang gusto mo? Yancy, tama na, yan. Xiaobao, huwag ka nang magalit. Wala namang problema kung sa hotel siya manatili. Pero dahil wala ako sa tabi mo sa loob ng 24 na oras, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Masakit ang tiyan mo, kaya iwasan mong uminom ng malamig. At saka, Tama na, huwag ka nang magsalita. Shen Yangshi, maaari bang pigilan mo ang pagiging prinsesa mo? Si Tita Fang ay pamilya ko. Paano mo ako papayagang iwanang walang laman ang napakalaking bahay na ito at sa hotel siya manatili? Hindi ba't sobra na ang ginagawa mo? Kung talagang pamilya mo siya, buong puso ko siyang tatanggapin. Pero may masamang hangarin siya.
Hindi siya karapat-dapat na manatili dito. Sumakay siya ng eroplano ng mahigit 10 oras. Naglakbay ng malayo para makarating dito. Para lang makapagluto para sa akin. Paano naging may masamang hangarin yon? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba ang aalis ng kusa o ipapaalis kita ng tagapangasiwa? Yang Shi. Napakahalaga niya sa akin. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bakit hindi mo maintindihan yon? Siya ang pinakamahalaga sa'yo. Ako? Mahalaga ka rin, pero magkaiba talaga kayo. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Sige na, kahit anong mangyari, hindi ko siya papayagang manatili sa hotel. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Para sa kanya, mas gugustuhin mo pang magalit sa akin kaysa siya ang paalisin? Bahala ka sa iniisip mo. Ipapaayos ko si Tita Fang sa ibang lugar. Hanggat maaari, hindi kita gagambalain tungkol sa iba. Ayaw ko ng pag-usapan. Ang nangyari ngayon, dapat nating dalawa mag-isip-isip ng mabuti. Xiaobao, huwag kang ganyan. Asawa mo rin siya pagkatapos ng lahat. Hindi pa siguro normal ang jet lag mo. Papahanapin ko agad si Jigao para mag-ayos ng kwarto para sa'yo. Magpahinga ka ng maaga. Tiyak na ako ang magiging babaeng may-ari ng bahay na ito. Ako lang ang dapat maging asawa ni Xiaobao. Shen Yangshi, maghintay ka lang. May aasikasuhin pa ako sa kumpanya ngayong gabi. Sa opisina na ako matutulog. Ginang, ayon sa utos ninyo, puro paborito ng Ginoo ang mga niluto. Hindi na kailangan. Paghatian na lang ninyong lahat yan. Ginang, para mang dumadalang na ang uwi ng Ginoo nitong mga nakaraang araw. Parang ibang tao na siya. Oo nga, kahit ang ibang tao ay napapansin ng kakaiba. Paano pa kaya siya? Hindi niya mararamdaman. Ginang, may masama. Tingnan ninyo ang mga post ng mga kaibigan. Nakita niya na naapi ako. Walang imik, pero nagluto siya ng pansit para sa akin ng hating gabi. Ang mainit na pagkain na ito ay mas nakakaginhawa kaysa anumang mamahaling handaan. Ang buhay ay pinakamabuti kung simple at payapa lang. Magandang umaga, Xiaobao. Maalala mong umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho ha. Nagluto ako para sa'yo ng paborito mong sabaw na matagal nilaga. Isinasaalang-alang ang pagod ng lahat sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Nagpa siya ang ginang na bigyan ang bawat isa ng bonus. Ang halaga ay 100,000. Ang ganda naman. Alam mo naman, Ji Gao, ako ang personal na katulong ni Presidente Lu. Siyempre naman, espesyal ding naghanda ang ginang ng regalo para sa inyo. Talaga? Ang bait naman ng ginang. Kaibigan naman kayo ni Presidente Lu. Ang dami nito. Ano ito? Siguro, napakamahal nito. Gi, Gao. Ano ang ibig sabihin nito? Narinig ng ginang na mahilig ka sa noodles, kaya espesyal akong nagpabili nito. Mula ngayon, ang kusina ay hindi na maghahanda ng pagkain para sa inyo. Ang 3 pagkain mo, ito na lang ang solusyon. Espesyal talaga ang regalo ng ginang. Kasi mahilig. Diyan si Tita Fang namin. Walang hiya. Nakasuot pa ng damit ni Presidente Lu. Matanda na. Para kanino ka nagpapakita? Tumahimik kayo. Alam ba ninyo kung sino ako? Kahit ang presidente ninyo, kailangan akong pagbigyan. Sino ba kayo? Nagbilin pa ang ginang. Na pagkatanggap mo ng regalo, magkuha ka ng litrato at mag-post sa iyong social media. Kasama ang caption na, "Ang buhay, mas mabuti kung payak at simple lang." Paano kung hindi ako mag-post? Hindi mag-post? Madali lang yan. Ciao! Magagawa ninyong saktan ako? Hindi kayo patatawarin ni Xiaobao. Sabi ng ginang, kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong matutong yumuko. Kung hindi mo susundin, huwag kang magalit kung maging bastos kami. Ikaw, Ano pang hinihintay ninyo? anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Magpahinga na po kayo ng maaga. Hintayin ninyo. Hindi ko kayo patatawarin. Ginang, nauwi na po ang Ginoo.
Mukhang galit na galit po siya. Sige, hihintayin ko siya dito. Mauna ka na sa mga gawain mo. Opo, Binilhan kita ng bahay. Sapat na siguro yon para mabawi ko ang pagkukulang ko. Lu Tingshan, ang lahat ng gusto ko, kaya kong makuha. Hindi ko kailangan ng pagbabayad mo. Yung ginawa mo ngayon, ano ba yon? Pinahiya mo si Tita Fang sa harap ng mga katulong. Ngayon ko lang nalaman na napakasama mo pala. Bilang isang katulong, nagkamali siya. Bilang amo, pinarusahan ko lang siya. Anong mali doon? Iba si Tita Fang sa ibang tao. Anong iba? May pagkakaiba ang amo at katulong. Parang itong bulaklak. Kung tumubo ito sa lugar na hindi dapat pagtubuan, wala na itong silbi. Huwag kang magmalabis. Talagang ligaw na bulaklak? Maging ang bango ay kulang. Sasabihin ko sa'yo, maaari mong saktan ang sinuman, pero si Tita Fang, hindi pwede. Lu Tingshan, nakalimutan mo na ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito? Kung hindi dahil sa pagpapakasal sa'yo noon, hindi ko sana tinalikuran ang pamilya ko. Noon, para matulungan ang kumpanya sa krisis. Ako, nasa gitna ng malakas na nyebe. Nakiusap kay Lolo magdamag. Kung wala ako, ano sa palagay mo ang itsura na Liu Sheng Group ngayon? Kanina, naging emosyonal ako. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Paumanhin, Zixi. May mga dahilan din ako. May mga bagay na pwede kong palampasin. Pero may mga bagay na talagang hindi ako magpapatalo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sana pahalagahan mo. Xiaobao, mahal mo ako, di ba? Nakareserba na ang hotel, may susundo sa iyo mamaya. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Kaninong desisyon ito? Alam ba ni Xiaobao? Malalaman agad ni Boss Lu. Ang mga gamit mo sa dressing room, nakaimpake na namin. Ngayon, umalis ka na. Isa ka lang namang hamak na tagapangasiwa. Akala mo natatakot ako sa'yo. Kung ayaw mong makipagtulungan, huwag mo kaming sisihin. Gawin na. Bitawan niyo ako. May gumaganito ba ng pagtrato sa tao? Ano ang tingin niyo sa akin? Tigilan nyo. Xiaobao, inapi nila ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mga api sa'yo. Sino ang nagutos sa inyong gawin ito? Boss Lu, kami lang po ay. Okay lang na paalisin siya. Pero bakit niyo siya sinaktan? Xiaobao, huwag mo silang masyadong pahirapan. Kasi ito naman ay utos ni Miss Shen na gawin nila ito. Mahirap din ang trabaho nila. Ako ang may hawak sa bahay na ito. Hindi na ninyo kailangang magtrabaho rito. Boss Lu, wala po talaga kaming. Umalis kayo. Hindi ka ba nasaktan? Xiaobao, ayos lang ako. Para sa'yo, kayang-kaya kong tiisin ang lahat. Mula ngayon ikaw na ang mag-iisang may-ari ng lumang bahay na ito. Tumira ka ng matiwasay dito. Pangako ko, wala nang mga aapi sa'yo. Xiaobao, hindi mo naman kailangan magalit kay Miss Shen dahil sa akin. Talagang okay lang ako. Huwag mo nang sabihin. Dalhin kita para ma-check. Shen Yangshi, pagkatapos ng tagapangasiwa na sigaw, ang susunod ay ikaw na. Ang pamilya nating Shen, hindi ba makakahanap ng lalaki? Kailangan mo talagang pakasalan niyang walang kwentang lalaking si Lu Tingshan? Kahit wala akong anuman ngayon, pangako ko sa'yo, ibibigay ko ang buhay na gusto mo balang araw. Mahal kita. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Lolo, naubusan ng pondo ang kumpanya. Pakiusap,
Tulungan mo si Luting Shen. Lolo? Jixie, anak. Madalas akong managinip ng masama nitong mga nakaraang araw. Maayos ba ang buhay mo? Lolo? Maayos naman po ang buhay ko. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kapag hindi ka na masaya, sabihin mo sa lolo. Ako mismo ang susundo sa'yo. Kasama ko ang aming munting anak. Kahit magkasipon ako, masaya pa rin ako. Luting Shen, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Tagapangasiwagaw, ipatawag ang media. Magdaos ng press conference pagkatapos ng isang araw. Sabihin mo na lang, may mahalagang anunsyo ako. Linisin ng mabuti, walang dapat maiwan. Aling Wang, Opo, ginang. dalhin mo rin ito. Mahal. Anong ginagawa mo? Wala lang. Sakto, libre ako ngayon. Maglilinis tayo. Abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Gumagawa ng quarterly report ang kumpanya. Maraming trabaho. Yangshi, yung pagpapaalis ko kay G. Gao? Hindi ka ba galit? Hindi ako galit. Sinusuportahan kita. Alam ko na. Palagi kang naiintindihan ng sitwasyon. May kontrata ako dito. Pirmahan mo. Ah, sige. Hoy. Aray, Xiaobao, kailan ka ba uuwi? Parang masama pakiramdam ko. Zia, alam ko na. Ikaw na ang bahala sa mga ganyang bagay. May biglaan akong aasikasuhin. Alis na muna ako. Si? Ah, oo nga pala. Magkakaroon ka ng press conference? Wala lang. Maliit na bagay lang ang iaanunsyo. Sige, asikasuhin mo na yan. Tumawag ka lang kung kailangan mo ako. Luting Shen, sa ganitong pagkakataon, siya pa rin ang iniisip mo. Akin si Xiaobao. Akin lang siya. Tita Fang. Tita Fang. Oy. Tita Fang. Shh! Huwag kang magsalita. Xiaobao, pwede mo ba akong tawaging mahal? Tita Fang. Lasing ka. Ma'am, nakahanda na ang press conference. Bukas na ito sa tamang oras. Paalam na. Luting Shen. Salamat sa lahat ng kaibigan sa media na narito ngayon. Alam ko na talagang interesado kayo sa kinabukasan ng Lucheng Group. At nagtataka rin kayo kung bakit wala si Jilu. G, Shen, nasa bahay ba naman si G? Lu naghahanda ng sorpresa para sa inyo kaya wala siya sa press conference? Tama ka lang ng kalahati. Pero ngayon, hindi siya ang may sorpresa para sa akin. Ako ang may sorpresa para sa kanya. 5 taon kaming kasal. Palagi kong inisip na ang aking pagsisikap at pagmamahal ay sapat ng maging matibay na pundasyon ng aming pagsasama. Pero sa huli, napagtanto ko na ang puso ng tao ay parang manipis na pakpak ng kuliglig. Kaya nagpa siya akong huminto na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sorpresa ko para kay Jilu. Pwede mo ba akong tawaging mahal? Diyos ko, si Jilu ba yan? Ang edad niya, pwede na siyang maging nanay niya. Gaano na ba katagal nagugutom si Jilu?
Talagang gutom na. Kahit ano na lang, kinain na. G, Shen, hindi ba kayo natatakot na maapektuhan ang inyo sa paglantad ng eskandalo ng presidente sa press conference? Dumating na si G. Lu. Lu, tara na, bilisan nyo. G, Lu, ano ba talaga ang relasyon ninyo sa babae sa video? Ang lipstick mark sa kwelyo mo? Galing ba yan sa babae sa video? G, Lu, may espesyal ba kayong interes sa mga mas nakatatandang babae? G, Lu, magsalita naman kayo. G, Lu. Luting Shen, gusto mo ba ang regalo kong ito para sa iyo? Shishi, nababaliw ka ba? Bakit mo ginawa ang ganitong bagay? Wala ka bang pakiramdam na sirain ang ating negosyo? Tayo, noong dinala mo ang babaeng ito sa aking kwarto, at ang aking singsing sa kasal at dignidad ay niyapakan mo, wala nang tayo mula noon. Tigilan mo yan. Maraming beses ko nang ipinaliwanag. Si Tita Fang, tulad mo, ay pamilya ko. Hindi na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, G, Lu, hiwalay na tayo. Mula ngayon wala nang koneksyon sa isa't isa. Hoy, tingnan ninyo. Totoo ba yan? Mukhang totoo ang mga chismis. Hindi kaya magdidi talaga sila? Saan ba ako nagkamali? Bakit kailangan mo ng ganitong gulo? Sabihin mo sa akin. Pwede naman akong magbago, di ba? Huwag mong ipakita yung wala kang pakialam na mukha para lokohin ako. Hindi ako naniniwala dyan. Alam mo ba na yung isang salita mo lang kanina, malaking perwisyo sa grupo? At saka, yung paghihiwalay na to, bakit hindi mo ako kinausap? Kausap? Nung dinala mo tong babae sa kwarto natin, kinausap mo ba ako? Nung ibinigay mo yung singsing ko at bahay ko para sa kanya? Nung ginagawa mo yan, kinausap mo ba ako? Boss Lu, magsalita naman kayo. Patayin niyo yung video. Shishi, nagkakamali ka talaga. Tumawag sa akin si Tita Fang na lasing. Sabihing masama pakiramdam niya. Inalalayan ko lang siya papasok ng kwarto. Talagang wala akong ginawa. Bakit ba di mo to malampasan? Bakit mo ako niloko? Sabay sabi may trabaho sa opisina? Hindi ba't may tinatago ka? Natatakot lang ako na masaktan ka at mag-isip ka ng kung ano. Sige na, tama na yan. Sa paningin mo, madali akong lokohin, no? Ilang beses ko na bang sinabi? Hindi kita niloloko. Lasing lang si Tita Fang. Normal lang na magsalita ng kung ano. Bakit mo kailangang pag-initan ng matanda? Akala ko nitong mga nakaraang araw, naisip mo na at naintindihan mo na. Akala ko ginawa mo to sa likod ko. Shen Yangshi, sobra ka na talaga. Ikaw ang sobra. Alam mo ba parang asawang may sumpong ka na ngayon? Hanggang kailan ka magwawala bago ka tumigil? Sasabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka sa pagwawala, lahat ng nawala sa grupo ngayon, ipapataw ko sa'yo. Lu Tinghen, wala akong pakialam. Kung ano man ang relasyon mo sa katulong na ito, matagal ko nang sinabi. Sa pagitan naming mag-asawa, hindi pwedeng may agwat. Ito ang aking hangganan. Ang isang lalaking malabo ang relasyon sa ibang babae ay hindi karapat-dapat sa akin, Shen Yangshi. Ito ang aking tuntunin. Ang lakas ng loob mo, Miss Shen. Kahanga-hanga. Tingnan ninyo. Yung babae sa video. Siya nga. Mula nang ako'y pumasok sa bahay na ito, si Miss Shen ay mayroon ng malaking hinanakit sa akin. Pero wala siyang magawa. Kaya sa huli, ginawa na lang niya ang drama ng pag-iyak, pagtampo at pagbabanta. Xiaobao, ikaw talaga. Si Miss Shen naman, sinasamantala lang ang press conference para mailabas ang galit. Magtiyaga ka, lambingin mo lang, ayos na yan. Bakit mo pa kailangang pasamain ang loob niya? Tita Fang talaga, ang galing mong umintindi sa babae. Siya, nak, Shishi. Pasensya na. Huwag ka nang magalit. Lu Tinghen, akala mo ba ito ay isang maliit na bagay lang? Bakit naman sa harap ng publiko nagdadrama ka ng hiwalayan? Kulang ba ang tiwala mo sa lalaki mo? O kulang ang tiwala mo sa sarili mong ganda? Isang lalaki lang yan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko inakalang yung bagay na itinatapon ko. Pinag-aagawan pa pala. Gusto pang isubo. Sabihin mo ang gusto mo. Mas pinapaboran ako ni Xiaobao dahil ako ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Mas matagal akong kasama niya kaysa sayo. Kaya mas mabigat ang pwesto ko sa puso niya kaysa sayo. Sa pagsasama ng iba ka, naghahanap ng halaga? Yan ang halaga mo.
Huwag kang magpanggap dito na para bang napakataas mo. Pagdating sa damdamin at karanasan, mas karapat dapat ako na maging may bahay ng bahay na ito. Pero, hindi ko naman iniisip yon. Hindi mo rin kailangan na ituring akong kalaban. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw, bata at maganda ako, may kakayahan at may karera. Bakit ko kakumpetensyahin ang isang matandang babae? Para magselos? Ikaw. Kahit anong gawin mo, sa huli, susunod ka pa rin at uuwi kasama ni Xiaobao para mamuhay. Sa lalaki ka pa rin umaasa para mabuhay. Kaya huwag ka nang magpanggap dito na para bang isang independenteng babae ka. Payo ko sa'yo, sumunod ka na lang sa kanya pa uwi, maglambing ka, para bumili siya ng 2 pang bag para sa'yo. Mas mabuti yon kaysa dito ka nagmumukhang katawa-tawa. Nakatatanda si Tita Fang, mas marami siyang alam kaysa sayo. Shishi, tama na, uwi na tayo. Umuwi? Diborsyado na tayo. Ginoong Lu, hindi mo ba alam yon? Anong diborsyo? Kailan? Nasa ilalim ng paa mo. Ang kasunduan natin sa diborsyo. Baka gusto mong tiyakin. Mayroon akong kontrata dito. Pirmahan mo ito. Si Shen Yangshi, ang may-ari ng 30% ng shares sa Green City Group. Nasa pangalan din niya ang lahat ng ari-arian. Kung maghihiwalay talaga tayo, Yangshi, aminado ako na noong mga nakaraang araw, hindi ko talaga naramdaman ang nararamdaman mo. Nagdusa ka dahil sa akin. Pero pag-usapan natin ito sa bahay, hindi ba? Umuwi? Matagal nang wala tayong tahanan. Dahil lang sa isang katulong, ipinagkalat mo ang ating personal na buhay sa lahat. Hindi tama yon. Ano bang ginawa nitong si Shen Yangshi para maging ganito ang pagiging tapat sa kanya ni Lu Tingshen? Yangshi, masyado nang malayo ang biro mo. Ang kasunduang paghihiwalay na ito, hindi ito may bisa. Bakit niya pinunit? Naku, ito. Nagkamali ako sa bagay na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka? Lu Tingshen, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Ginoong Lu, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Yangshi, noong tayo ay nagsisimula pa lang magnegosyo, napakaraming hirap ang ating dinanas. Kaya umabot sa ganito, ang Green City Group. Sigurado akong hindi mo gustong sirain ito, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Minsan, tayo ay nagpangako sa isa't isa na magsasama tayo habang buhay. Hindi mo sisirain ang pangakong yon, hindi ba? Siya. Nagdesisyon na ako. Sa bagay na ito, ako ang magpapakumbaba. Sa loob ng ilang araw, ililipat ko si Tita Fang sa ibang lugar para tumira. Hindi na siya muling lalapit sa iyo. Sina? Yangshi. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Sina? Palayasin mo ako para magkasundo kayong dalawa. Ang pagod ko, di nasayang lang ang lahat ng pagod ko. Hindi pwede. Hindi ko talaga papayagan si Shen Yangshi na magtagumpay. Xiaobao, hiwalayan lang naman yan. Hindi mo kailangang mag-alala. Kahit saan, makakahanap ka ng mabuting asawa. Tama na, Tita Fang. Si Shen Yangshi, isang simpleng may bahay lang yan. Hindi siya ganoon kahalaga. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sige, tama na. Tigilan mo na, Tita Fang. Xiaobao, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo ngayon? Alam ko, malalim ang nararamdaman mo para kay Miss Shen. Pero, hindi mo naman ako dapat sigawan ng ganyan. Ang sakit-sakit nito. Pwede ba? Aliwin mo naman ako. Sige, huwag. Tapos ka na? Sige, aliwin mo na ang Tita Fang mo. Ako, ginawa ko na ang lahat ng paraan para aliwin ka. Binigyan na kita ng respeto. Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko lang ay maghiwalay tayo. Nagawa ko na yan. Binigyan na kita ng pinakamalaking pagpapakita ng sinseridad. Tama na yan. Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Lumuhod ka. Gusto kong ipakita sa lahat ang presidente ng Green City Group para lang aliwin ang kanyang asawa, gaano kalaki ang kanyang sinseridad, at magbigay ng magandang halimbawa sa lahat ng lalaki.
talagang lumuhod. Sinabihan mong lumuhod, talagang lumuhod siya. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Lahat ng ari-arian ng kumpanya, nasa pangalan ko. Ngayon, nagmamakaawa ka sa akin ng ganyan, hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong, kapag wala ako sa kumpanya, malulugi ito. Mahal. Lumuhod ka! Magmano ka ng 100 beses, hindi pa rin kita patatawarin. Shen Yanxi. Si Xiaobao, harap-harapan sa maraming tao, ay lumuhod sa'yo. Pero ganyan pa rin ang ugali mo, agresibo ka pa rin. Ganyan mo lang ba binabaliwala ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo? Xiaobao, tumayo ka na, malamig ang sahig, masasaktan ako para sa'yo. Yangsi. May 30 araw pa ang cooling off period ng hiwalayan. Magkita na lang tayo sa munisipyo. At ipapaalam ko sa'yo, 3 araw mula ngayon, magpupulong ako ng mga shareholder para matanggal ka sa kumpanya. Sa panahong iyon, huwag mo nang sabihin na malalim ang pinagsamahan natin noon. Yangsi. Ang basag na salamin ay mahirap buuin muli. Ang natapon na tubig ay hindi na maibabalik. Yangsi. Sa tingin mo ba si Miss Shen ay ganoon kasama ang loob? Nagpapanggap lang yan. Alam naman ng lahat na mahal niya ako. Kanina lang, maraming tao, kaya nahiya siya. Mamaya, bibili ako ng regalo para aliwin siya. Pagkaraan ng ilang araw, babalik na yan sa akin. Tita Fang, sa puso ko, ikaw palagi ang una. Mukhang galit na galit nga. Pinalitan pa ang susi ng pinto. Shishi, huwag ka nang magalit. Buksan mo naman ang pinto para sa akin. Tingnan mo ang binili ko para sa'yo. Shen Yangxi. Tama na yan. Chi. Huwag na po kayong tumawag, Jilu. Umalis na po si Bibi. Shen, nailipat na po lahat ng gamit. Bakante na ang bahay. Yung susunod na may-ari ay malilipat na sa loob ng 1 o 2 araw. Umalis na? Kailan pa yon? Bakit hindi ko alam? Shishi. Ting Shen, sa wakas, meron na tayong sarili nating bahay. Kapag dumating ang panahon, sa balkonahe natin, pupunuin natin ng mga bulaklak. Pag uwi mo galing trabaho, lulutuan kita. Pwede tayong manood ng mga bituin sa balkonahe. Tingshen, luma na ang singsing ng kasal natin. Kailan mo ako papalitan ng bago? Shen Yangxi. Yung singsing na gusto mo, nabili ko na. Pero ikaw, babalik ka pa ba? Ginoo, nung nililipat na ang gamit sa bahay, nakita ko sa kwarto ni Mrs. ang dami-daming sulat na sinulat mo para sa kanya. Mga ilang tali. Nang gabing iyon, isinunog ni Mrs. ng sabay-sabay lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Bago umalis sa bahay, nakita kong nakatayo si Mrs. sa tabi ng malaking apoy at umiiyak ng mag-isa. Sa araw-araw, si Mrs. mukhang matatag at malakas ang loob. Pero ang totoo, lahat ng problema, kinikimkim lang niya sa loob. Maraming investor ang nakikipag-collaborate sa Green City Group. Lahat yon, si Mrs. ang nag-aasikaso ng bahay, habang nag-aayos ng proposal hanggang madaling araw. Sabi ni Mrs., mahihirapan kayo sa kumpanya, kaya gusto niyang tumulong. Bakit hindi siya kailanman nagsabi sa akin tungkol dito? Ayaw po kasi ni Mrs. na maramdaman mong wala kang nagawa. Kaya ginawa niya yon para bigyan ka ng kumpiyansa. Ginoo, sana naman po hindi niyo siya biguin. Alam ko na. Nasa puso pa rin niya ako. Tia Fang. Xiaobao, tulungan mo ako. Xiaobao. Tia Fang. Hello? Kung paano mahawakan ang isang lalaki, ang pinakamabisang paraan ay ipaalam sa kanya na kailangan mo siya para mapuno ang kanyang isipan ng iyong presensya. Malaking isda, malapit ng mahuli. Tita Fang. Tita Fang. Ayos ka lang ba? Xiaobao. May ilang tao na pumasok kanina. Sabi, paparusahan daw nila ako para maghiganti para kay Miss Shen. Nais ko sanang magpaliwanag, pero sinimulan na nilang hubarin ang damit ko. Buti na lang, sumigaw ako ng malakas. Kaya natakot silang mahuli at tumakbo. Tita Fang, halika. Umupo ka muna. Xiaobao, natatakot ako. Baka si Miss Shen ang may pakana nito para maghiganti sa akin? Yung mga iyon, talaga bang pinapunta ni Shen Yanxi? Hindi rin ako sigurado. Xiaobao,
Masama ang pakiramdam ko. Samahan mo ako? Okay lang ba? Sige, ngayong gabi, hindi ako aalis kahit saan. Mananatili ako sa tabi mo. Xiaobao. Lu Tingshen, kung hindi mo kayang magdesisyon, hayaan mo na lang. Akong ang gumawa ng desisyon para sa iyo. Kapag naging katotohanan na ang lahat, ang posisyon bilang Madam Presidente ay siguradong akin na. Naayos na ba ang mga shareholder? Si Lu Tingshen ay mayroon ding 30% ng shares ng grupo. Para matanggal siya sa kumpanya ay malamang na mahirap. Sige, magpatuloy ka muna sa trabaho mo. Mag-iisip ako ng paraan. Presidente Shen, ilang araw na kayong nagtatrabaho ng husto. Ingatan ninyo ang inyong katawan. Miss Shen, ang posisyon bilang Madam Presidente, baka ako na lang ang dapat umupo diyan. Doktor, ano ang nangyayari sa akin? Maagang pagtanda dahil sa matagalang sobrang pagtatrabaho, hindi ito magagamot ng lubusan ng gamot. Maagang pagtanda? Malala ba ito? Hindi na kayo pwedeng magpatuloy sa ganitong mabigat na trabaho. Ang inyong puso at katawan ay nangangailangan ng pahinga. I-discharge na ako. Kailangan kong umuwi para magpulong sa mga shareholder. Presidente Shen, sa kalagayan ng inyong katawan, hindi na talaga kayo pwedeng magtrabaho. Kumusta ang pakiramdam mo? Xiaobao, natatakot ako talaga. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sino mang mag-aahasang manakit sa'yo. Kagabi lang, naghanap ka ng tao para manakit kay Tita Fang. Ang bilis mo namang makalimot. Ano man ang sabihin niya? Paniniwalaan mo agad? Sinabi na ng mga lalaking iyon, dumating sila para maghiganti para sa'yo. Shen Yangshi, ang galing-galing mo talagang magplano. Kung talagang ako ang gumawa, hindi magiging ganito kasimple ang nangyari. At lalong hindi ako mag-iiwan ng ebidensya. Maglakas loob ka kung saktan mo pa kahit isang hibla ng buhok ni Tita Fang. Naniniwala ka ba? Nasa ospital tayo. Ginoo, pakiusap, huwag ninyong istorbohin ang pahinga ng ibang pasyente. Malapit nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon kung sakaling may tunay na nangyari. Kay Tita Fang, gagawin ko ang lahat para ikulong ka habang buhay. Eh di maghintay ako na lumabas ang resulta ng eksaminasyon. Ang resulta ng eksaminasyon para kay Fang Niancy, tama ba? Sakto, kakalabas lang. Kanina pa, pinaghahandaan na para dalhin sa inyo. Ang resulta ng eksaminasyon ay hindi nagsasabi ng lahat. Ang sugat sa puso, ang pinakamahalaga. Sipilis sa ikatlong yugto. Fang Niancy, ang interesante mo talaga. Walang nakitang kakaiba sa resulta ng eksaminasyon. Pero, Tita Fang, sa tingin mo ba, talagang ako ang nagutos sa kanila? Pasubok na pumasok ang mga lalaking iyon. Buti na lang maagang dumating si Xiaobao. Kung hindi, baka... Mayroon ka bang delusyon ng pag-uusig? Akala mo ba gustong-gusto ng lahat? Ang hamak mong buhay na ito? Shen Yangshi, ganyan ka ba mang-api ng tao? Nagmamalaki ka, no? Ito ba ang lalaki na minahal ko ng buong buo? Nakakatawa talaga. Sir Lu, si Ma'am Shen po ang asawa ninyo. Kumalma po kayo. Xiaobao, huwag na. Hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Xiaobao, huwag na. Lumaki na talaga ang iyong apog. Humarap ka pa sa akin, ha? May konting paghihinayang pa sana ako sa narating nating relasyon. Pero ngayon, ganap ko nang nakilala kung sino ka. Mabuti. Sa pagpupulong ng mga shareholders sa makalawa, sana ibuhos mo ang lahat ng lakas mo. Siya, tingnan natin kung sino ang magtatagumpay sa huli. Huwag kang magpanik. Umalis na tayo. Lu Tingshen, sinisiguro ko sa'yo, magugustuhan mo ang sorpresang ito. Sir Lu, sa mga nakalipas na taon, marami po kayong naitulong sa amin. Bagamat sumama ako kay Ma'am Shen. Ngunit ang respeto ko ay nasa inyo pa rin. Kaming lahat na nandito, sino ba ang hindi sumama kay Ma'am Shen? Pero sa mga nakaraang taon,
Ang naiambag ni Sir Lu sa kumpanya, lahat ay nakakita. Sumunod sa tamang tao, gawin ang tamang bagay. Kapag napalayas na si Shen Yangshi, kayong lahat na nandito, hindi kayo pababayaan ni Lu Tingshen. Mabuti, mabuti, mabuti. Wala ba? Mabuti. Mabuti. Mabuti naman. Umupo ka. Ano ba't ang titingkad ng mga mukha ninyo? Ji, Shen, tingnan mo. Natatakot sila sa'yo. Kung hindi ka uupo, hindi rin sila uupo. Umupo na kayo. Bago magsimula ang pagboboto, bilang tagapagtatag ng kumpanya, nais kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Paumanhin. Dahil sa paghihiwalay ko kay Lu Tingshen, naapektuhan ang pag-unlad ng kumpanya. Ngunit, para sa kinabukasan ng kumpanya, kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Ako ay nagpapasiya na si Lu Tingshen ay tanggalin sa kumpanya. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Lahat ng tao rito, baka walang kahit isa ang susuporta sa'yo. Mukhang nakalimutan ng ating siging. Shen! Na dahil sa matagal na pagkawala niya rito, wala na siyang suporta ng mga tao. Ang mga salita ko, may bigat pa rin. Kung babawiin mo ang paghihiwalay ngayon at sumama ka sa akin. 1. Pwedeng wala nang nangyari. Wala nang nangyari. G. Lu, hindi pa nagsisimula ang botohan. Masyadong maaga para magsalita ng ganyan. Natalo ka na, Genji. Shen, bakit mo pa kailangang gawin to? Ano ba? Mas mabuti pang magpakabait na asawa ka na lang, di ba? Masyado lang siyang matigas ang ulo. Pero kaya kitang tiisin. Bawiin mo na. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Lu Tingshen, ako, si Shen Yangshi, palagi akong prangka sa mga desisyon ko. Ngayong napagpasyahan ko na, hihiwalayan kita at gagawin kitang walang-wala. Geng, Shen, kung hindi mo alam kung paano maging mabuting asawa, pwede kitang turuan. Bilang isang asawa, hindi kailangang makipagtalo sa asawang nagpapakapagod para sa pamilya. Sa huli, ikaw rin ang talo. Hindi ko kailangan ng payo mo. Mga kasama, ang pumapayag na paalisin si Lu Tingshen sa kumpanya, pakiitaas ang kamay. Paalisin siya. Ano sa tingin mo? Magaling naman si G. Lu. Tingnan mo, ayaw mong makinig sa payo. Hayan, ngayon nagsisisi ka na. Baka, may pag-asa pa. Pag-asa? Shen Yangshi. Nakikita mo ba? Dito sa lugar na ito, may isa bang tao na susuporta sa'yo? Mga kasama, wala na ba kayong konsensya? Si Boss Shen, nagpuyat hanggang magdugo ang ilong para ayusin ang proyekto. Nakalimutan na ba ninyo lahat yon? Pag-isipan ninyong mabuti. Sa panahon ni Lu Tingshen, bukod sa pagpapabuti ng relasyon sa inyo, may iba pa ba siyang naging malaking kontribusyon? Sa madaling salita, boto ko kay Boss Shen. Parang tama nga, may punto siya. Oo, si Boss Shen, talaga ang gumawa ng lahat. Suportahan si Boss Shen. Ako rin, suporta kay Boss Shen. Suporta kay Boss Shen. Suporta kay Boss Shen. Anong nangyayari sa inyo? Hindi ba't napagkasunduan na natin to? Mga bulag kayong lahat. Dati, ang dami niyang binigay sa inyo. Ngayon, bigla kayong umatras. Dahil sa isang katulong na naglagay sa kumpanya sa alanganin. Anong klaseng tao yon? Ako ang boss ninyo. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Tama, ikaw ang namamahala sa kumpanya. Pero si Boss Shen, ang tunay na nagtatag nito. Tapos ka na. Boss Lu, lumabas ka na. Anong karapatan mo para sumigaw sa akin? Sino ka ba? Alam ko na kayong mga matatanda ay hindi mapagkakatiwalaan. Bago magsimula ang botohan, may ilang maliliit na shareholder na umatras na sa pagdalo
Binili ko ang kanilang shares. Ang hawak kong shares ngayon ay 31%. Bilang pinakamalaking shareholder ng grupo, mayroon akong veto power. Sino ang makakatanggal sa akin? Lu Tingshen, nakalimutan mo na ba? Kung paano mo nakuha ang 30% mong bahagi? Ang kumpanya ay nasa tamang direksyon na. Simula ngayon, ako ay magbibitiw na sa lahat ng responsibilidad. Sa Green City Group. Ipagkakatiwala ko ito sa aking asawa, si Lu Tingshen. Napakagaling ni Tingshen, kulang lang sa karanasan. Sana, tulungan ninyo siya. Ang proyekto sa Jincheng Garden, nagdesisyon ka ng mag-isa at nagdulot ng 40 milyong pisong pagkalugi sa kumpanya. Ang pagpapaunlad sa Century Center, inaprubahan mo ang 200 milyon, nawala ang lahat ng puhunan. Mula nang ikaw ang humawak, ako ang laging nag-aayos ng mga gusot na ito. Kung hindi dahil sa akin, na nagpapaliwanag para sa iyo sa harap nila, matagal ka nang naalis sa pwesto. Sa tingin mo ba, ang iginagalang nila ay isang walang kwentang tulad mo? Kung paano ko ibinigay sa iyo noon, ganoon din ang paraan kong bawiin ito. Makikipag-agawan ka sa akin? Karapat-dapat ka ba? Pusang loob mong ibinigay ang bahagi. Ibig sabihin, ninakaw mo na lang ito sa amin? Akala mo ba lahat ay katulad mo, na gumagawa ng ganitong karumal-dumal na paraan? Kabanata 4, Artikulo 21. Kung ang tumanggap ng paglilipat ay nagkaroon ng labas, ang 30% na bahagi ay walang kondisyong ibabalik. Hindi ako nagloko. Kung nagloko ka o hindi, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Ano? Nagloko si G? Lu? Nagloko siya? Nawala na ng hiya. Kung gayon, paano ninyo ipapaliwanag ang larawang ito? Kailan mo kinuna ng larawang ito? Ito, halatang peke ang litratong ito. Xiao Bao, huwag kang maniwala sa kanya. Miss Shen, ang pwesto ng asawa ng presidente. Bakit hindi ako na lang ang umupo diyan? Paano naman yung voice message? Ako rin ang kumuha ng cellphone mo at pinilit kitang kausapin. Sa totoo lang, nung araw na yon, natulog si Xiao Bao nang umuwi siya. Nakatulog siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya binuksan ko ang butones at kumuha ng litrato. Isang litrato lang naman yan. Hindi naman yan pagtataksil, di ba? Alam ng mga naniniwala sa akin. Ako, si Lu Tingshen. Talagang hindi ko magagawang gumawa ng ganitong kalokohan. Kaya, ang 30% shares na ito, hindi mo makukuha. Xiao Bao, ang ginawa ko ay para lang matigasan ang puso mo. Wala nang ibang kahulugan. Sa huli, kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo at kung sino ang gustong ipahamak ka, malinaw na ngayon. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Shen Yangshi. Sayang. Natalo ka. Talo. Panalo na ako sigurado. Butler Gao. Ang bagay tulad ng pagtataksil, kung nangyari man o hindi, base lang sa isang litrato, mahirap talagang husgahan. Pero, mayroon akong dito isang medical report tungkol sa nakakahawang sakit. At ang pasyente sa report na ito ay si Fang Nianxi. Akala mo mabait? Hindi ko inakala. Sa edad niya, ang landi pala sa ilalim ng mesa. Syphilis. Stage 3. Bakit ka nagkaroon ng syphilis? Paano nangyari yon? Pero ako, talagang hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Malinis ako. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagkaroon ng syphilis? Hindi ba't sinabi mo sa akin noong nasa ibang bansa ka, na empleyado ka lang ng iba? Talagang hindi ko alam kung paano nangyari ito. Talagang malinis ako. Tama. Ang report na ito, peke ito. Tiyak na ginawa ni Shen Yangshi to. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Tagapangasiwa Gao, papasukin mo na sila.
Ito ang reagent para sa pagtest ng syphilis. Kapag idinikit ang dugo sa reagent, mabilis lang malalaman kung may dala bang virus. Miss Fang, Sienna, Kung peke ito, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para patunayan yan para sa'yo. Pero kung totoo ito, mabuti pang magbigay ka ng paliwanag sa akin. Xiaobao, ayaw kong sumubok. Ayaw mo bang sumubok? O hindi ka lang makapagsubok? Kung ayaw mong sumubok, hindi ko maiwasang isipin kung ano talaga ang ginawa mo sa ibang bansa, kung ano talaga ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa mo. Luting Shen, hindi ba't lagi mo akong sinasabing paranoid? Ngayon, ikaw naman. Simple lang ito. Sandali lang. Ang resulta ng test ay Lakasan mo, sabihin mo sa lahat ang resulta. ang resulta ng test ay positive. Si Fang Nianxi na kumpirmang may tertiary syphilis. Ano? Syphilis? Diyos ko, Fang Nianxi. Hindi ba't sinabi mo sa akin na malinis ka? Paano ka nagkaroon ng ganitong sakit? Xiaobao, talagang hindi ako nakipagtalik ng basta-basta sa iba. Tama. Tiyak na noong araw na yon, si Shen Yangshi, ang nagpahanap ng mga taong pumasok sa bahay para maghiganti sa akin. Kaya ko nagkaroon ng sakit na ito. Siya ang may kasalanan nito lahat. Xiaobao, kailangan mong maniwala sa akin. Sabi ko na nga ba't ang kakaiba mo noong araw na yon sa ospital? Ito pala ang hinihintay mo. Shen Yangshi, ang laki ng plano mong ginawa. Ganito na nga ang kalagayan. Hindi mo pa rin alam kung sino ang nanloloko sa'yo? Kaya pala, lahat ng bagay, nasisira mo. Ayaw mong aminin ha? Marami akong paraan para pag-aminin ka. Kailan kita niloko? 3 araw na ang nakalipas. Sa pagkakaalam ko, para mabuo ang third stage ng syphilis, kailangan ng hindi bababa sa 2 taon. O baka naman, espesyal ang katawan mo? Mas mabilis pa tumubo ang syphilis mo kaysa sa iba? Halatang matagal na ito. totoo nga. Ako, Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Tingnan mo, ito ang mabait at maunawaing tita Fang mo. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, alam ko na ang lahat ng sikreto mo. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ay para bigyan ka ng pagkakataong magbago. Pero ikaw, hindi mo pinahalagahan. Hindi mo alam kung paano pahalagahan. Fang, sa mga sinabi mo sa akin, alin ba ang totoo? Xiaobao, pakinggan mo muna ako. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Nagtiwala ako ng lubos sa'yo. Tapos, ganito ang gagawin mo sa akin? Xiaobao, patawarin mo na ako please. Xiaobao, Umalis ka. Napakasama mo talaga. Dapat hindi ako. Nag-away kay Yangshi dahil sa'yo. Sinungaling ka. Ano ngayon? Ito ba ang sasabihin mo sa akin? Na nambabae ako? Hindi ikaw ang magsasabi kung nambabae ako o hindi. Ang resulta lang ang titingnan ko. Siya. Sige, magpapatest ako. Pero sasabihin ko sa'yo, kung malinis ako, kailangan mong bawiin agad ang divorce application mo ngayon. Mula ngayon, ang sasabihin ko, iyon ang gagawin mo. Kung ikaw ay positibo sa syphilis, susundin natin ang prenuptial agreement. Mawawala ang lahat ng shares mo at aalis ka ng walang daladala. Sigurado ka ba? Gusto mo talagang makipagsapalaran? Xiaobao, wag. Huwag kang magpatest. Huwag kang magpatest. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isasama. Kahit sino pwedeng magkasakit ng syphilis. Pero hindi ako. Shen Yangshi, talagang matatalo ka. Hindi pwedeng subukan. Bakit hindi pwedeng subukan?
Malinis at walang bahid ang pangalan ko, si Lu Tingshen. Malinis ang konsensya ko. Ibigay mo sa akin ang reagent. Xiao Bao, para sirain ka ng babaeng ito, anong paraan ang hindi niya gagawin? Huwag kang magpapaloko sa bitag niya. Anong kinakatakot mo? Walang magtatangka sa akin. Kahit si Shen Yangshi, hindi niya magagawa. Ibigay mo. Simula pa lang, si Shen Yangshi, tiyak na ang itsura. Tiyak na may ginawa siya sa reagent na ito. Kung susubukan mo to ngayon, at kumalat ang balita, masisira ang pangalan mo. Lu Tingshen, kung talagang gusto mong protektahan ang iyong pangalan, aminin mong nagtaksil ka. Huwag mong hintayin na sa huli, mawalan ka ng lahat, at mapunta ka sa kahihiyan at pagkawasak. Ako, si Lu Tingshen. Malinis ang konsensya. Ito ay katotohanang alam ng lahat. Hindi ito mababago ng iyong paninirang puri. Xiao Bao, hindi mahalaga ang pangalan ko, pero iba ka. Ikaw ang presidente ng Elf Cheng Group. Shen Yangshi, napakasama mo talaga. Alam mong simple ang isip ng aming Xiao Bao, pero naghanda ka ng bitag para sirain siya. Masama ako? Ito ang diagnostic report na mismong pirma mo. May tinatago ka ba talaga? O may iba kang motibo? Hindi ko alam. Akala ko, ordinaryong diagnostic report lang ito, kaya pumirma lang ako ng basta. Ako ay tapat at maayos sa buhay. Hindi ako makikisalamuha sa mga taong may bahid. Xiao Bao, maniwala ka man o hindi, hindi ako nakipagkalantari sa iba. Sige, bubugin mo ako, murahin mo ako. Basta maniwala ka lang sa akin. Xiao Bao. Tita Fang, tama na. Naniniwala ako sa iyo. Xiao Bao, para sa iyo, hindi mahalaga ang hirap na tiniis ko. Makinig ka sa akin. May daya talaga ang reagent na ito ngayon. Hindi pwedeng subukan. Shen Yangshi, ang reagent na ito, ano ba talaga ang ginawa mo? Talagang walang pag-asa na. Narito na ang lahat ng ebidensya. Ayaw mo pang sumuko. Ako ay isang propesor sa Jinghe Medical University at punong manggagamot din ako sa Jinghe Hospital. Inimbitahan ako ni Miss Shen ngayon para sa patas at makatarungang pagsusuri. Anong patunay mo? Mahigit isang dekada na akong nasa propesyon. Hindi ko isa sa panganib ang aking reputasyon para lang sa maliit na bagay na ito. Ang proseso ng pagsusuri ng reagent ay bukas at malinaw. Ginoong Lu, kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari kang magtanong anumang oras. Maaari mo pang ipatest ito. Lu Tingshen, ang dami niyang dahilan. Para pigilan ka. Hindi mo ba napapansin na may problema? O baka naman, may nangyari talaga sa inyo? Natatakot kang magkaroon ka ng sipilis? Kaya ayaw mong subukan? Bakit naman ako matatakot? Marami kang paraan sa mga ginagawa mo. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Ang iyong reputasyon, kapangyarihan, at kayamanan, lahat iyan ay galing sa akin. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Susubukan mo ba itong reagent o hindi? Ang Jinghe Hospital, may puhunan ka diyan. Siyempre, magtutulungan kayo sa pagpapanggap. Ginang Fang, ang pagkalat ng maling balita tungkol sa Jinghe Hospital ay may pananagutan sa ilalim ng batas. Kahit na ma-diagnose ang Xiao Bao, ganun ba kayo kasigurado na ako ang nagdala nito? Sige, Shen Yangshi, huwag ka nang magpanggap dito. Baka ikaw ang nakipagkalantari sa labas at nagkaroon ng sipilis, tapos nahawa ang aming Xiao Bao. Mukhang mali ang pagtingin ko sa'yo. Hindi ka lang magaling magsinungaling. Magaling ka pang umarte. Pati pagbabato ng putik. Sanay na sanay ka. Shen Yangshi, ikaw ang laging nagpapaalala sa akin na dapat maging malinis ang buhay. Pero ikaw, sa labas, kung sino-sino ang kinakalantari mo. Palagi mo na lang akong binababoy, pero sino ang naniniwala sa'yo? Si Xiao Bao, nandito pa rin sa tabi ko. Dahil mas tanga pa siya sa'yo. Ikaw. Xiao Bao. Noon pa man, tinuruan na ako ni Tita Fang na dapat maging tapat sa buhay. Sa paningin ko, si Tita Fang ay mabuting tao na tapat sa kanyang tungkulin. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung talagang may syphilis ako, malamang ikaw ang nagkahawa sa akin. Hindi kailanman si Tita Fang. Eh ano ngayon? Sa pang-araw-araw, ikaw at si Tita Fang lang ang nakakasalamuha ko. Kung pareho ang reagent, kapag ikaw ang nagpositibo sa syphilis, patunay yon na ikaw ang nangangaliwa. Shen Yangshi, may lakas ka bang magpa-test? Lu Tingshen, nakakatawa ka talaga. Lahat ng paraan ginawa mo para mapaalis si Tita Fang. Ngayon, hiwalayan pa ang gusto mo at agawin ang kontrol sa kumpanya. Akala ko, nagkakamali ka lang sa relasyon namin ni Tita Fang. Pero ngayon, bigla kong naunawaan.
May iba ka palang lalaki sa labas, di ba? Tingnan mo, mukhang kinabahan. Xiaobao, tama ang hinala mo. Siya ang nangangaliwa, hindi ikaw. Lu Tingshen, mahal na mahal ka ni Boss Shen. Pero pinagdudahan mo siya. Away mag-asawa yan. Bakit ka nakikisali? Baka ikaw ang matagal ng kasintahan ni Shen Yangshi? Anong pinagsasabi mo? Shen Yangshi, ganito ako katapat sa'yo. Pero ikaw, ako pa ang sinisisi mo. Ako raw ang nangangaliwa. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, Luting Shen. Ngayong araw na to, talagang palalayasin kita sa kumpanya. Mga kasama, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng babaeng to. Kung may nangangaliwa man, siguradong si Shen Yangshi yan. Hindi ako. Shen Yangshi. Sa puntong ito na ang mga bagay. Hanggang ngayon, may konting pag-asa pa rin ako na naghihintay sa'yo. Pero, hindi ko napansin na gagawa ka pala ng pagtataksil na ganito. Hindi ko ito palalampasin. Akala ko, napaka-perpekto at nakatataas na si Miss Shen ay may kinakasamang lalaki rin pala sa labas. Sayang naman ang tiwala ng aming President Lu sa kanya. Mukhang seryoso, pero sino ang nakakaalam kung ano talaga siya sa likod? Tumahimik kayo. Kung magsasalita pa kayo ng ganyan, papaalisin ko kayong lahat. Shen Yangshi. May lakas ka pa bang magpa-test? Sige, pwede akong magpa-test. Pero may isa akong kondisyon. Kung matatalo ka sa pustahang ito, hindi lang dapat umalis nang walang dala, kailangan mo ring gumapang sa opisina. Hindi ako matatalo. Dahil hindi ako kailanman nangangaliwa. Ganoon ba? Naniniwala rin ako sa kakayahan kong tumingin ng tao sa loob ng maraming taon. Hindi ako magkakamali. Negatibo ang resulta ng test. Hindi nagkaroon ng syphilis si Miss Shen. Pumasa sa test. Mabuti! 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 Sabi ko na walang problema si President Shen. Mabuti. Oh. Nagkamali ako sa'yo. Ikaw ang nagparatang sa akin kanina. Ako, makatwiran lang naman ang pagdududa ko. Ano bang makatwirang pagdududa ang sinasabi mo? Shen Yangshi, ano ang ginagawa mo? Lu Tingshan, pinaghihinalaan ninyo ako. Iniinsulto at pinagkakaitan ako. Ngayon, lumabas na ang resulta. Malinaw na ang lahat. Ano pa ang masasabi ninyo? Lu Tingshan, ikaw naman. Yung sugat na tinusok kanina. Dapat sana ay gumaling na. Bakit ang tagal, dumudugo pa rin? Kamakailan, nahihirapan ako sa trabaho. Palagi akong pakiramdam na walang lakas. Talaga bang ako ay... Bakit mo ako tinititigan? Hindi ko rin alam. Ano ba talaga ang nangyayari? Lu Tingshan, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Itong reagent na ito, matapang ka bang subukan? Siya, susubukan ko. Xiaobao, wag na kaya, masasaktan ako kapag nakikita kitang dumudugo. Ginang Shen, kanina, medyo harsh nga ang sinabi ko. Mali ako. Pwede bang kanselahin ang test? Kahit magdiborsyo. Sa tingin ko, mas mabuti pa ring maging disente ang lahat. Fang Niancy, anong kinakabahan ka? Nang ininsulto ninyo ako, inisip ninyo bang bigyan ako ng dignidad? Mga tao, kung hindi malinawan ang usapin ngayon, walang aalis. Itong reagent ngayon, subukan man o hindi, kailangang subukan. Ginang Shen, Tama na, Tita Fang. Huwag mo siyang pakiusapan. Ako, si Lu Tingshen. Matuwid ang katawan. Hindi natatakot sa anino. Xiaobao, wag na. Mag-sorry na lang tayo kay Ginang Shen para hindi tayo mapahiya ng ganito. Anong natatakutan? Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Himp. Ano ibig mong sabihin? Wala bang problema? Ginoong Lu. Sipilis. Kumpirmado. Ano? Totoo bang may sipilis si Presidenteng Lu? Oo nga. Hindi ko inaasahan yon. Tita Fang, ano ang nangyari? Hindi ko maalala na. Nagkaroon ako ng kontak sa'yo. Lu Tingshen, kung hindi mo kayang magdesisyon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Tapos na ang lahat. Ang pagiging asawa ng presidente ng kumpanya, ako na talaga yon.
Nung gabing yon, lasing ka. Sabi mo gusto mo ako, gusto mong maging tayo. Alam mo naman, kahit anong hilingin mo, susundin ko. Hindi ko rin alam kung bakit umabot sa ganito. Kung alam mo pala ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Itong sipilis mo, ano talaga ang nangyari? Xiaobao, ako, isang babae, nasa ibang bansa, walang kakilala. Minsan, nadaya ako kaya. Hindi talaga ako nakipagkalat. Bago nangyari ito, wala akong kaalam-alam. Kung alam ko lang, sasabihin ko sa'yo ng maaga. Umalis ka. Xiaobao, Yang Shi, talagang hindi ko alam ang nangyaring ito. Sinisiguro ko sa'yo, ikaw lang ang nasa puso ko. Hula ng iba. Lu Tingshen. Panahon na para tuparin ang pusta. Humiling ng tawad sa akin. At humingi ng tawad sa mga shareholder. kailangan bang ganyan kakatigas ang puso? Tungkol dito, hindi ba't kusa kayong sumali? Ano, Ginoong Lu Tingshen, magbaback out ka ba? Kung ayaw ni Ginoong Lu, tutulungan ka namin. Tawagin ang mga tauhan. Tulungan si Ginoong Lu na tuparin ang pangako niya. Wag na. Ako nang bahala. Xiaobao, Ako si Lu Tingshen. Pasensya na sa inyong lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ako si Lu Tingshen. Pasensya na sa lahat ng nandito. XXC, ganito ba? Maaari mo ba akong patawarin? Hindi mo naman talaga kasalanan ang lahat ng ito. Yang Shi, alam kong papatawarin mo ako. alam ko, binibining Shen, hindi makikipagtalo sa mga tulad namin ang isang tulad mo. Ako ang nagpabaya ng paulit-ulit. Kaya nangyari ang lahat ng ito ngayon. Kaya ngayon, kukunin ko ang lahat. Wag naman, Exi. Yang Shi, Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako. Ibigyan ko kayo ng isang araw. Umalis kayo sa aking villa. Ngayon na. Lumayas kayo ngayon din. Anak, alis na tayo. Anak, okay lang. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Tita Fang. Nagkamali ba talaga ako? Nako, hindi naman. Ikaw, anak ko, tama ang lahat ng desisyon mo. Anak, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. Ano? Nung huli tayong magkita, napansin kong may kakaiba sa'kin. Anak. Anak mo ang dinadala ko. Anak, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dapat humingi ng tawad. Paano ko nagawa ang ganito? Napakasama ko. Anak, huwag kang ganyan. Anak. Nahuli na naman. Lu Tingshen, ang dali mong lokohin. Anak, pwede ba kitang kausapin tungkol sa isang bagay? Tita Fang, ako ang nasaktan sa'yo. Nararapat lang na bayaran kita. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Mula nang ma-diagnose ako, hindi ko alam gaano pa katagal ang natitira sa akin. Ang hiling ko lang ay maisilang ang batang ito. Easy lang? Hindi pwede. Xiaobao, wala akong ibang ibig sabihin. Pagkapanganak sa batang ito, hindi ko hihingin ang anumang katayuan. Ang hiling ko lang ay magbati kayong muli ni Miss Shen. At maging masaya ang pamilya ninyong tatlo. Namamana ang sakit mong ito. Kapag ipinanganak ang bata, may sakit na agad siya mula pagkabata. Pero walang kasalanan ang bata. Napaka-advance na ng teknolohiya sa medisina ngayon. Tiyak na may paraan para maiwasan iyon. Xiaobao, ito ang iyong unang anak. Baka sakali, kapag nakita ni Miss Shen ang bata, magbago ang isip niya. Tita Fang, sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa rin ako. Talagang, hindi ko alam kung paano kapag babayaran. Ay nako, anong pagbabayaran ang sinasabi mo? Ang mga paghihirap na ginawa ko para sa iyo, hindi ko naman inisip na magkaroon ng kapalit. Nahirapan ka. Sige na, Xiaobao. Kahit gaano pa kahirap ang pagdadaanan ko para sa iyo, payag ako. Pero, natatakot lang ako na baka may mangyari sa hinaharap. Baka sa dakong huli, maghirap din ang bata kasama mo. Ang account ko, na-freeze na ni Shen Yang Shi. Kung hindi, makakapag-iwan pa sana ako ng pondo para sa bata. Xiaobao,
pwede ka bang kausapin si Miss Shen? Dahil sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, hingin mo sa kanya ang pondong pampaaral sa bata. Ganito na ang nangyari. Hindi ako papayagang makita ni Shen Yangshi. Xiao Bao, para sa bata, pwede bang subukan mo pa? Ano ba ang dapat kong gawin? Susubukan ko. Lu Tingshen, sino pa ang maglalaro sa iyo? Kapag nakuha ko na ang pera, lilisan na ako at magtatago. Mula nang ikasal kami, napakasaya namin ni Shen Yangshi. Pero ginamit niya ako. Una, gumawa siya ng chismis na ako'y nangangaliwa. Tapos, nakipagsabuatan siya sa kumpanya at sa lahat ng shareholders para magtangka na paalisin ako. Ang gusto niya ay maangkin ang lahat ng pinaghirapan ko para sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Sa bagay na ito, hindi ako magpapatalo. Bayaran, 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 bayaran. Bayaran. Naniniwala ako na ang lahat ng mga shareholder na narito ay hindi rin papayag na mangyari ang ganito. Bumagsak ang stocks ng Lucheng Group. Kailangang magpaliwanag si Miss Shen. Tama, Boss Lu. Samahan mo kami para makipagkita sa kanya. Umalis kayo. Noong nagtatrabaho pa si Lu Tingshen, malaking kawalan ang naidulot niya sa kumpanya. Bakit ni isa? Walang nagsabi sa akin. Sabi po ni Boss Lu, siya mismo ang magsasabi sa inyo. Walang silbi, puro kapalpakan lang. Boss Shen sinadya ni Lu Tingshen na ilantad sa media. Ngayon, trending na ang balita. Maraming shareholder sa baba nag-aaklas. Humihingi ng bayad. Ako muna ang aalis para patahanin sila. Ipaalam sa PR department na makipag-ugnayan agad sa media para linawin ang sitwasyong ito. Opo. Bayaran, bayaran, bayaran. Sir, wala kayong appointment. Hindi kayo pwedeng makita si Boss Shen. Sir. Umalis ka. Gusto kong makita si Shen Yangshi para humingi ng paliwanag ng harapan. Yangshi, nakita mo na rin ang balita. Payag ako sa paghihiwalay natin. Pero ang usapin sa kumpanya, kailangan kong mabayaran. Bayaran, imposible. Bayaran mo ako. Nakita mo ba? Ako pa rin ang pinagkakatiwalaan ng publiko. Lahat ng mga investor sa labas ay naghihintay sa balita mula sa akin. Kapag binigyan ko lang ng senyas, papasok agad sila rito. Lu Tingshen, ganyan pa rin ang mababang paraan mo. Yangshi, buntis si Aling Fang. Wala rin akong magawa. Pero hindi ko basta kukunin ang pera mo. Magpapatuloy pa rin ako bilang honorary CEO ng Green City Group para magsilbing mukha ng kumpanya. Hindi ko kailangan yan. Sabi ni Aling Fang, kapag ipinanganak na ang bata, ibibigay sa atin. Hindi ba't gustong-gusto mo ang mga bata? Ngayon, magiging nanay ka ng walang sakit? Bigyan lang ng konting bayad pinsala si Aling Fang. Tama lang naman yon, di ba? Magandang walang sakit na pagiging nanay. Halatang halata ang pakana mo. Malaking halaga ang ginastos ng Green City Group noon para i-market ang imahe ko. Ngayon, may problema sa stock price ng kumpanya. Ako lang ang makakatulong sa'yo. Hindi ko kailangan. Mas gugustuhin kong bumagsak ang stock sa pinakamababa o maging delisted kaysa magkaroon pa ng connection sa'yo. Shen Yangshi, seryoso ka bang gagawin mo yon? Hindi ako ang gumagawa nito, kundi ikaw ang nagbunga ng sarili mong gawa, Lu Tingshen. Kung susubukan mo pang siraan ang Green City Group, ipaparamdam ko sa'yo ang hirap. Seryoso ka bang gusto mong magsabugan? Mali ka na naman. Kahit mawala ang Green City Group, ako pa rin si Shen Yangshi. Ikaw naman, Lu Tingshen. Magiging isa kang dukhang walang-wala. Butler Gao, paalisin mo siya. Opo. Yangshi. Dali-dali, pumunta sa Green City Group. Ginoo, sumakay na po kayo. $7 milyon lang ang kukunin ko, Shen Yangshi. Kapag pumasok na ang pera, agad akong maglalabas ng video para maglinaw. Tutulong akong ibalik ang stock price ng kumpanya. Sa transaksyong ito, panalo ka lang. Presidente Shen, tingnan niyo po. May panahon para maglinaw ang mga chismis. Kapag dumating na ang panahong maglilinaw, matagal nang bagsak ang Green City Group, Shen Yangshi. Magkano na lang ang natitira sa pondo ng kumpanya? Mas alam ko yan kaysa sayo. Kahit hindi na kayanin ng kumpanya at mabangkarote, hindi kita pagbibigyan ng kahit anong benepisyo. Shen Yangshi, ikaw ang nagpilit nito sa akin.
Presidente Shen, lubos kaming nagtiwala sa iyo, kaya namuhunan kami sa Green City Group. Ngayon, nangyari ang ganitong malaking problema, dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Ang CEO ng Green City Group, si Presidente Lu lang ang kinikilala namin. Ngayon, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Bigyan nyo kami ng paliwanag. Ibigay niyo sa amin ang paliwanag. Sa amin. Bigyan niyo kami ng paliwanag. Shen Yangshi, wala na rin namang halaga ang buhay ko. Kung hindi mo ako papayagang bumalik sa Green City Group, edi magsama-sama tayong mamatay. Mga kasama, ang account ng Green City Group ay wala ng pondo. Ngayon, lahat ng proyekto dahil sa problema sa pondo ay itinigil na. Pinapayuhan ko kayo na itigil na ang pagkalugi. Wala akong pakialam. Kung ano man ang nangyari sa pagitan ninyo. Ngayon, nalulugi ako, kailangan nyo itong ayusin. Oo, magbayad kayo. Magbayad kayo. Ibayad nyo sa amin ang pera. Magbayad kayo. Presidente Shen, mauna na po kayo. Ako na ang bahala para mahadlangan sila. Matandang hayop, humaharang ka pa. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad. Matandang hayop ka. Hindi ba't napakatapat mo? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang kapalaran ng mga kalaban ni Lu Tingshen. Lu Tingchen, may sakit sa puso si Gobernador Gao. Kung may mangyari man sa kanya, ikaw ang mananagot. Naiintindihan mo? Tumigil ka sa kakadaldal 20 milyon para sa Green City Group at sa buhay ng matandang ito. Shen Yangshi. Mag-asawa tayo. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Umalis ka, Gobernador Gao. Halika. Boss Shen, ayos lang ako. Tumayo ka, ihahatid kita sa ospital. 30 milyon, Shen Yangshi. Sa bawat segundo na magdadalawang isip ka, dadagdagan ko ito ng 10 milyon. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong malaman kung gaano pa katatag ang buhay ng matandang ito. 40 milyon. 50 milyon. 60 milyon. Lu Tingshan, tandaan mo ang ginawa mo ngayon. Pagbabayaran mo ito. Mga kasama, mukhang hindi pinapahalagahan ni Boss Shen ang pawis at dugong pinaghirapan ninyo. Ano sa palagay ninyo ang dapat gawin? Suntukin siya. Suntukin siya. Tumigil kayo. Dalhin mo na siya sa ospital. Shikshi, huli na ang dating ng lolo mo. Ayos ka lang ba? Lolo, ayos lang po ako. Anak ka naman. Malaking problema na nangyari. Hindi mo man lang sinabi kay lolo. Huwag mong uulitin yan. Lolo, alam ko pong mali ako. Dapat matagal ko nang sinunod ang payo ninyo. Masyado kang matigas ang ulo. Kapag may problema, gusto mong mag-isa lang ang sumalo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo mo para sa'yo. Kahit na humina na ang pamilya Shen, may pangalan pa rin kami. Mula ngayon, ang lahat ng problema ng Green City Group, ang pamilya Shen na ang buong mananagot. Ang pamilya Shen ang mananagot? Sige. Kung ganoon, ilabas ninyo ang pera at ipamahagi sa lahat. Tama ba ang sinasabi ko? Tama. Bayaran ninyo kami. Bigyan ninyo kami ng pera, ngayon din. Bayaran ninyo kami kaagad. Bigyan ninyo kami ng pera, ngayon din. Itong batang ito, matagal ko nang alam na hindi maganda ang kanyang intensyon. Iksi, ang dami mong pinagdaanan itong mga nakaraang taon. Lolo, alam ko pong mali ako. Karapat-dapat lang yan na parusa sa akin. Pero ang mga anak ng pamilya Shen ay hindi dapat dumanas ng ganitong paghihirap. Hindi ba't sinasabi ninyong nalugi kayo sa pagbili ng stocks? Madali lang yan. Ang pamilya Huo ng Haicheng ay mag-invest ng 1 bilyon para tulungan ang Green City Group na makabangon muli. Ibinigay ng pamilya Huo sa Green City Group ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa sentro ng lungsod. Shishi. Yung pamilya Huo mula sa Haicheng isa, yun sa pinakamayayamang pamilya sa buong mundo. Sabi nila, hawak nila ang 40% ng mga minahan sa buong mundo. Sino ba talaga itong si Shen Yangshi? Bakit ba ang pinuno ng pamilyang Huo ang nag-alok ng tulong? Hua, Yulin, bakit ka bumalik? Narinig ko kay Lolo na may nangyari sa iyo. Kaya agad-agad iniwan ko ang trabaho para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapinsala sa iyo. Sa tulong puhunan ng pamilyang Huo, ang presyo ng stocks ng LV Cheng Group ay tiyak na tataas ng tataas. Ngayon, malulugi pa ba tayo? Hindi na. Pribadong usapin namin itong mag-asawa. Wala kang kinalaman dito, dayuhan ka. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pinakikialaman. Matagal nang magkaibigan ang pamilyang Huo at si Lolo Shen. Pinakamatalik kong kaibigan si Iksi. Magkasama kaming lumaki. Mas matagal ko na siyang kilala kaysa sayo. Sino ba talaga ang dayuhan dito?
Hindi pa natin alam. Sige, matagal ka na bang may kinakasamang ibang lalaki sa labas? Lu Tingshan, huwag ka nang magpumilit. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mahal, paano natin basta-basta puputulin ang ating matagal na relasyon? Siksi, nakikiusap ako sa'yo. Bawiin mo na to. Umalis ka! Siksi, ang ating pagsasama ay hindi pwedeng basta-basta matapos. Bitawan mo siya. Shishi? Luting siya. Binabalaan kita. Kung muling mangulit ka kay X6, ipapakita ko sa iyo ang kapalit ng paglaban sa akin. Yangshi. Hindi kita susukuan. Walang sinuman ang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Huayulin, di ba? Hintayin mo lang. Subukan mo. Handa akong sumalubong sa iyo anumang oras. May gusto pa bang mag-withdraw ng shares? Hindi na, hindi na. Sa suporta ni Jihuo, susunod na lang kami para kumita. Label, die, MM. Tigilan na ang mga salita. Paano kayo nagingay kanina? Glasspat. Ganon din ang paghingi ng tawad kay Ji Shen. Pasensya na po, Ji-Shen. Kami po ang walang mata. Nakasama po kayo. Kasalanan niya ni Luting Shen. Nauto kami lahat sa kanya. Dito na lang matatapos ang nangyari ngayon. Pasensya na. Tara na, alis na tayo. Pasensya na. Kanina, natakot ako na masaktan ka. Kaya nagmadali ako. May pag-asa. Siksi. Bakit hindi mo sinabi sa Kin na may ganitong malaking problema? Wala yun. Tapos na ang lahat. Ako? May pagkakataon pa ba ako? Itong batang si Yulin, pinagmasdan ko siyang lumaki. Ang kanyang pagkatao, kinikilala ko. Lolo, pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para magpalamig? Alam ko, kailangan mo pa ng panahon para makabangon mula sa nakaraang pag-aasawa. Pero, kaya ko pang maghintay. Gaano man katagal? Hayaan na lang natin ang nakaraan. Ngayong gabi para sa lolo, salubungin natin ang batang Huo. Restaurant, ako na ang bahala. Inutusan ko na ang kitchen. Nagpahanda ako ng mga paborito mong pagkain. Hintayin mo ako sandali. Si. Pasensya na. May taong gusto na ako. Yung tao na yon ay si Lu Tingshan. Sisi, kung hindi ka niya tratuhin ng maayos, sabihin mo sa akin. Maghihintay ako sa iyo. Panahon na para kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Mag-book ka ng isang tiket papuntang Amerika para sa akin. Oo, yung sa gabi. Shen Yangshi. Ang laki naman ng loob mo. Malaking problema ang nangyari sa Green City Group. Nandito ka pa rin at kumakain. Kanina ko lang narinig na nagpapabook ka ng ticket. Bakit? Iiwan mo si Lu Tingshan at tatakas? Walang kwentang Lu Tingshan. Hindi pa rin niya kayang ayusin ang tulad mo. Huwag kang masyadong magyabang. Yung kumpanyang pinaghirapan mong makuha, malapit nang magsara. Hindi ka naman mas maganda sa akin. Ay, mukhang tong restaurant na to. Hindi na ako dapat bumalik. May taong maruming sakit dito. Nawalan na ng sariwang hangin. Shen Yangshi, ikaw. Sir, hindi ka pwedeng pumasok kung walang reserbasyon. Anong reserbasyon? May hinahanap lang ako. Li Yangwo. Fang Chunmiao. Sa wakas, nakita rin kita. Inagaw mo ang pera ko, kaya nga nagkasakit ako ng todo. Ngayon, masaya na ang buhay mo. Anong nangyari? Ano ba tong nangyayari? Hayan, itong babaeng ito. Ang sasabihin ay puro matatamis na salita. Nangako na pakakasalan ako. Ang resulta, niloko niya ako at ninakaw ang pera ko. Tumakas pala sa ibang bansa. At nakipagkalantari sa iba't ibang lalaki. Hayan, ako nga nagka-syphilis pa ako. Ha? Syphilis. Kadiri. Sir, bakit pinapapasok nyo ang kahit sino? Itong babaeng manloloko, kitang-kita namang hindi maayos. Hindi ko siya kilala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sir, pakikuha na to ang baliw na to at palayasin. Fang Chunmiao, huwag mong akalain na pagpapalit mo ng pangalan ay makakalimutan ko na. Kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Sabihin mo,
Nasaan ang pera ko? Kaibigan ko siya. Mayaman siya. Sa kanya ka humingi. Kahit magkano, ibibigay niya yan. Huwag kang gagalaw. Ang taong katulad niya, hindi ko kilala. Tumigil ka. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Kasi, kaibigan mo siya. May utang siya sa akin. Sana tulungan mo siyang magbayad. Anong kinalaman ko diyan? Issue ninyo yan. Kanina ko pa nakikita na kausap mo siya. Sa itsura mo, mukhang mayaman ka rin. Hindi kita sisingilin ng sobra, 2 million. Perang utang niya, kasama na ang gastos ko sa sakit na nakuha ko sa kanya. Tama lang yun, di ba? May utang siya sa'yo, dapat magreklamo ka sa pulis. Magreklamo ka, wala akong kinalaman diyan. Kung pwede lang, matagal na sana akong nagreklamo sa pulis. Sir, pakiusap lang po. Kalmahan ninyo. Sasabihin ko sa iyo, kung wala kayong pera ngayon, hindi ko kayo pa uuwiin. Loko ka. Ilapag mo yan. Huling beses ko nang sasabihin. Magbayad ka oh. Gumagalaw ka pa. Mabuhay. Ang numerong tinatawagan ninyo ay pansamantalang. Nasaan na kaya si Tita Fang? Tita Fang? Sino ka? Bitawan mo siya. Baby, tulungan mo ako. Sino ka? Bitawan mo siya. Tulungan mo ako. Ikaw si Fang Chunmiao, ang binabayarang binata, di ba? Fang Chunmiao. Nagkamali siya ng tao. Dumating siya at may hawak na kutsilyo, pinagbantaan ako. Ano? Di ko kilala. Paulit-ulit mong sinasabi na titigil ka na sa pagiging hostess at mamumuhay ng maayos kasama ko. Muntik na akong maniwala sa iyo. Hostess? Baby, sirain lang yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Tulungan mo ako. Ang galing mo talaga, Fang Chunmiao. Ang talino mo. Ninakaw mo ang pera ko, tapos bigla kang naging mayamang misis. Naipasa mo pa sa akin ang sakit mo. Muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Hoy, Totoy. Gusto mo siyang iligtas, di ba? Bigyan mo ako ng 2 milyon. Pakakawalan ko siya agad. Kung hindi, sasaksakin kita. Hanggang sa dumugo. Wag, huminahon ka. Hindi ko mabibigay sa'yo ngayon ang ganoong kalaking halaga. Pero mag-iisip ako ng paraan. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Yang Shi, yung pera, pwedeng ipahiram mo sa akin? Buntis si Tita Fang. Kung magpapatuloy ito, maaaring may mangyari sa kanya. Anong kinalaman ko doon? Ha 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 ha. Buntis siya? Wala na siyang kakayahang magbuntis. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ano? Mukhang ang ikaw na yung lalaking mukhang bata ay nadaya rin niya. Ano ang reputasyon ni Fang Chunmiao sa labas? Ano ang itsura nito? Pwede kang magtanong-tanong. Anong sinasabi mo? Hindi ko hahayaang siraan mo siya. Akala ko ba, isa ka palang taong madaling umibig? Ayos ka lang ba? Tia Fang, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo ba talaga siya kilala? Xiaobao, baliw yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Paano ko makikilala ang ganitong lalaki? Hindi ko kilala. Sa tingin ko, hindi ganoon. Tumahimik ka. Ikaw. Siguradong ikaw. Magkasabwat kayo, di ba? Shen Yanxi. Sinadya mong maghanap ng tao para sirain ang reputasyon ko. Napakasama mo talaga. Ang ganyang salita mo. Panglinlang lang kay Luting Shen. Shen Yangshi, kailangan mo bang itulak kami sa kapahamakan bago ka masiyahan? Bahala ka sa iniisip mo. Ayaw kong mag-aksaya ng salita sa inyong mga tao. Gusto mo ng pera? Huwag mo siyang paalisin. Huwag kang gumalaw. Ibigay mo ang pera. Kuya, kung gusto mo ng pera, maibibigay ko sa'yo. Pero hindi sa ganitong paraan. Biktima ka rin ng panloloko niya. Ako rin. Dapat tayong magtulungan laban sa mga masasamang ito. Ano sa tingin mo? Tama ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Wag. Ayos ka lang ba, anak? Shen Yangshi, wala na tayong natitira. Pinag-utos mo pa ang mamamatay tao para patayin tayo. Ngayon ko lang talaga nakilala ang tunay mong pagkatao. Ganyan ka pala kasama ang ugali. Kuya, kumalma ka muna. Alam ko, tiyak na nasaktan ka ng husto ng babaeng ito. Pero hindi ka pwedeng manakit. Ano bang problema mo? Pwede mong sabihin sa akin? Maniwala ka sa akin, kaya kitang tulungan. Sabihin mo ang kwento mo. May kwento ako, pero kailangan ng alak. Madali lang yan. Tita Fang,
Bakit mo ginawa yon? Ako. Ano pa bang dahilan? Natatakot ka. Natatakot kang malaman ng iba ang nakaraan mo. Shen Yangshi, huwag mong ako ng pagbintangan. Sinisikap kong pigilan ang mamamatay tao. Anak, dapat alam mo ito. Noon pa man, maraming beses na akong pinagbintangan ni Shen Yangshi. Kung hindi dahil sa'yo at pinigilan mo siya, matagumpay na sana siya. Ngayong pagkakataon, siya talaga ang may kagagawan nito. Gumamit siya ng masamang paraan. Oo, tama. Shen Yangshi, ngayon ko lang talaga lubusang nakilala kung sino ka. Tita Fang, umalis na tayo. Lumayo tayo sa ganitong klaseng tao. Ngayong araw, walang makakaalis. Ilapag mo ang kutsilyo. Ilapag mo na yan. Kaibigan yan, ni Boss Wo. Gusto mo bang mamatay? Kaibigan ka ni Boss Wo? Anong ginagawa mo? Nakaranga ka! Mag-sorry ka! Nasaktan ka ba? Pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Magpakabait po kayo. Kalimutan na ninyo ito. Kalimutan? Tingnan muna natin kung gaano ka katapat. John Jia. Hindi ko siya kilala. Paninirang puri lang iyan. Shen Yangshi, naghanap ka ng tao para siraan ako. Napakasama mo talaga. Huo Yulin. Malakas man ang impluensya ng pamilya ninyo, kailangan pa ring maging makatarungan. Xiao Bao, hindi mo pa ba nakikita? Si Shen Yangshi, nagpupumilit na makipaghiwalay sa iyo, may ibang lalaki na pala siya. Gusto kanyang paalisin sa Lucheng Group at sirain ang pangalan mo. Lahat ng ito, siya ang may pakana. Anong ginagawa mo? Pok, tumahimik ka na. Makinig kayong dalawa. Ngayon, agad-agad, humingi kayo ng tawad kay Ji, Huo at sa kaibigan niya. Kung hindi, papahirapan ko kayo. Malapit nang madelay ang flight. Kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis agad. Aray. Masakit ang tiyan ko. Xiao Bao, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Sige, pupunta tayo agad. Hinto, Shen Yangshi, mag-asawa man tayo noon, wala na bang natitirang pagmamahal sa'yo? Ixi, ako na ang bahala. huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Oo, Lu Tinghen, kisingin mo naman ang sarili mo. Ang babaeng ito, mula pa sa simula, ay may itinatagong lihim. Pero ikaw, walang pasubaling naniniwala sa kanya. Napakatanga mo talaga. Shen Yangshi, itigil mo na ang pagpapanggap mong mabait. Tama, si Tita Fang. Ang pagbagsak ko sa ganitong kalagayan, ikaw ang may gawa nito. Ikaw, ang pinakamasamang babae. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang Green City Group ay maghaharap sa korte ng lahat ng ebidensya. Sa mga nakaraang taon, ang mga pinsalang idinulot mo sa Green City Group, ang halaga ay hindi bababa sa 80 milyon. Gagawin kong isauli mo lahat hanggang sa huling sentimo. Shen Yangshi, ganyan ka ba sa aming Xiao Bao? Tumahimik ka! Luting Shen, matigas ang ulo mo. Naniniwala ka sa mga chismis at paulit-ulit mo akong sinisiraan. Susunod, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa High City. Para sa iyo at kay Fang Niancy, maghaharap ako ng demanda. Ang sasalubong sa iyo ay walang hanggang pagkabilanggo. Shen Yangshi, nakikilala na kita. Naiinggit ka lang sa relasyon namin ni Tita Fang. Mabuti. Kung gayon, hintayin natin ang pagkuha ng inyong salaysay. Kapag nalaman mo ang tunay na mukha ni Fang Niancy, sana masabi mo pa rin ang mga salitang iyan. Xiao Bao, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Kahit anuman ang mangyari, hindi ako nagsisinungaling. Sige, ang mga salitang iyan, sa pulis mo na lang sabihin. dalhin sila sa presinto. Fang Chunmiao, kapag nakulong ka na, saka, magkakautang ka pa sa akin. Tita Fang, nandito ako. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, papatunayan kong malinis ka. Gusto kong makasama ka, magpakailanman. Miss Shen, ang lahat ay si Lu Tinghen ang may kagagawan. Wala itong kinalaman sa akin. Kung may sisingilin ka, kay Lu Tinghen ka lumapit. Tigilan mo na ako, pwede ba? Hindi ba't ang galing mong magdahilan? Ano? Ngayon ka natakot?
Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat sinuway ka. Fang Nianchi, bakit mo ginawa ito? Hindi ba dapat matatag kang pumili na tumayo sa tabi ko? Sino ang kakampi sa'yo? Wala kang pera, wala ka namang silbi. Bukod sa pagmamayabang lang na presidente ka ng Green City Group, ano pa bang kaya mo? Fang Nianchi, ikaw, Anong ikaw? Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. dati, napangakuan natin na magsasama tayo magpakailanman. Ang mundo ko, ikaw na lang ang natitira ngayon. Yung mga pangako mo sa akin noon, hindi na ba tutuparin? Kahit ikaw, iiwan mo rin ako? Sinong magsasama sa'yo magpakailanman? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Nabili ko na ang tiket ko papuntang ibang bansa. Ang plano ko, kakamkamin pa sana kita ng pera. Kaso, walang kwenta ka pala, ni simpleng bagay hindi mo magawa. Mula nang pumanaw ang nanay ko, ikaw na ang tanging sandalan ko sa mundo. Nang umuwi ka, pinagkatiwalaan kita. Inalagaan kita ng husto. Pero ikaw, paano mo ako trinato? Naniwala ako sa'yo. Kaya hiniwalayan ko si Shen Yanshi. Ngayon, sira na ang pangalan ko. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Kung ako si Miss Shen, matagal na kitang iniwan. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko ring makisama sa tulad mong tanga at walang kwenta. Magsama tayo. Fang Nianchi, mga salitang walang utang na loob ang sinasabi mo. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Dapat lang nagawin mo ang lahat para sa akin. Kung wala ako, wala ka ngayon. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, sige. Kunin mo ang lahat ng responsibilidad para sa akin. Lahat ng ginawa ko, ikaw ang nag-utos sa akin. Ngayong may problema, itutulak mo na lang ako bilang panangga. Tama ba? Wala akong pakialam. Ikaw ang dapat makulong, hindi ako. Miss Shen. Si Luting Shen, handa siyang kunin ang lahat para sa akin. Kung may problema ka, sa kanya ka lumapit. Wala akong galit sa iyo. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ito ay problema ninyong dalawa. Kung handang kunin niya ang lahat ng responsibilidad para sa iyo, wala akong pakialam. Gagawin niya. Tiyak na gagawin niya. Fang Nianchi, matanda ka na. Bakit ang kapal pa rin ng mukha mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Noong naglalambing ka sa akin, bakit hindi mo ako inisip na matanda? Kung ganito, linawin na natin ang lahat. Mula nang tumira ka sa bahay, paulit-ulit kitang binibilhan ng regalo para lang masaya ka. Hanggang sa ginamit ko ang pera ng kumpanya para bumili ng bag para sa'yo. Ibalik mo sa akin ang perang binigay ko sa iyo. Kusa mo naman ibinigay yon. Bakit ko ibabalik sa iyo? At saka, naubos na lahat. Wala nang natira kahit piso. Wala nang natira. Yung pera ko, ano na? Babayaran kita. Totoo, hindi kita niloloko ngayon. Anong sinabi mo? Ako, Totoo ang sinabi niya kanina. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga si Fang Chunmiao? ano naman kung ako si Fang Chunmiao, Luting Shen? Bakit mo pa pinoproblema yan ngayon? Anong saysay? Yung sinabi mong buntis ako, peke rin yun. Buntis? Siyempre, totoo yun. Gago. Putang ina ka. Ilang taon na yung nakalipas. Tinanggal na nga ang matris mo. Ako pa ang kasama mo sa ospital noon. Buntis ka pa ng buntis? Buntis ka ng ano? Kaya pala, ganito kadaling malaman na kasinungalingan. Ako lang ang gustong maniwala. Bakit ganito? Kung sinabi mo sa akin, kung inamin mo sa akin ang totoo, walang pasubali akong paniniwalaan ka. Pero bakit mo kailangang gumamit ng ganitong karumal-dumal na paraan? Ako rin, puno rin ako ng utang. May dahilan din ako. Wala ba ako? Naniwala ako sa'yo. Pinagdudahan ko si Iksi dahil sa'yo. Naghiwalay kami. Putang ina ka. Akala mo ba itutulak mo lang ako? Makakaligtas ka na. Fang, hindi kita tatantanan. Ako, Shishi, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ikinumpiya ka. Lalo na't hindi kita dapat pinag-alinlanganan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero ako, bulag ako't nakipagtalo pa sa'yo. Patawarin mo ako, pwede ba? Wala akong hihilingin. Isang salita mo lang ang gusto ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Huli na. Patawarin mo na ako, ha? Ni isang luha, ayaw kong pumapatak sa kanya. Ikaw, dahil sa isang katulong, paulit-ulit mo siyang inaasar. Ganito ba ang pagtrato mo sa asawa mong nagbigay ng lahat para sa'yo? Pasensya na, Shiksi. Pasensya na.
Kung alam ko lang ang mga ito noon, hindi kita hahayaang mabuhay hanggang ngayon. Lalo na hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. Hayop ka, parehong ikaw, at iba ang sinisira mo. Miss Shen, ito ay usapin ninyong dalawa. Ayokong makulong. Miss Shen, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Sana'y patawarin mo ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, bakit pa ako nagumpisa? Dalhin niyo na siya. Huwag. Miss Shen, Shishi. Paumanhin. Bala ko sanang ilabas ka para makalimot ka sa diborsiyo. Hindi ko inaasahan. Yulin, 5 taon na ang nakalipas? Dito mo ako niligawan. Naalala mo pa ba? Siyempre, Bukas ay ang huling araw ng cooling off period para sa diborsiyo. Ang relasyon ko kay Luting Shen ay tapos na. Ikaw, bukas, magpakasal tayo. Pwede ba? Wala ako sa buhay mo sa loob ng 5 pinakamahalagang taon. Pero sa 5 taong iyon, ang pagmamahal ko sa'yo, iisa lang palagi. Ang pamilya nating Shen, anong klaseng lalaki ang hindi natin makukuha? Bakit kailangang pakasalan si Lu Tingshen? Yung hampas lupang yon? Lolo, karapatan kong magpasya kung kanino ako magpapakasal. Huwag kang makialam. Shishi, gusto kong Paumanhin. palagi kong iniisip na kung sakaling maikasal ako sa'yo na nagniningning, napakalaking swerte ko bilang si Huo Yulin. Shixi, bigyan mo ako ng pagkakataong protektahan ka. Pwede ba? Nahuli na sila. Ang kaso mo ay medyo komplikado. Umuwi ka muna at magpahinga. Maghintay ka ng susunod na abiso. Maraming salamat, pulis. Kailangan kong personal na humingi ng tawad kay Yang Shi at magmakaawa sa kanyang patawarin ako. Ako si Lu Tingshen, hindi ako maghihiwalay. Binibini handa na ang damit para sa ID picture bukas. Inihanda ko na po ito para sa inyo. Salamat. Medyo marami akong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kakagaling mo lang sa sugat mo. Hayaan mo na lang sa iba ang mga simpleng bagay na ito. Lumalamig na ang panahon nitong mga nakalipas na araw. Maaga ka ring magpahinga. Yang Shi, alam ko, naririnig mo ang sinasabi ko. Paumanhin. Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo. Lalo na ang makipaghiwalay sa iyo dahil lang kay Fang Niancy. Mula nang umalis ka, parang may kulang sa puso ko. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Bakit ka naman ganito kabagsik? Kahit isang bagay na maaalala kita, wala kang iniwan sa akin, Yang Shi. Papalisin ko na siya. Sagutin mo naman ako, okay lang ba, Yang Shi? Gao Guanjia, narinig ba ako ni Yang Shi? Tulungan mo ako, pakiusapan mo siya. Pakiusap, pagsabihan mo siyang makipagbalikan sa akin. Okay ba? May mukha ka pang lumapit sa aming binibini? Lu Tingshen, sasabihin ko sa iyo, umalis ka na ngayon din. Gobernador, kahit anuman ang mangyari, nakikiusap ako sa iyo, pahintulutan mo akong makita siya. May importante talaga akong bagay na kailangan kong ipaliwanag sa kanya ng maayos. Gobernador. Umalis ka na. Yang Shi, alam kong nakikinig ka. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Yang Shi, mahal kita. Yang Shi, ang dami mong isinakripisyo para sa akin. Ako pa ang nagdududa sa iyo. Napakasama ko talaga. Lu Tingshen, wala ka talagang hiya. Anong ikinatatakot mo? Mahal kita. Gusto kong malaman ng buong mundo. Ito ang mga bulaklak para sa iyo. Shen Yang Shi, nakalimutan mo na ba? Noong una, ang lolo mo ay ayaw niyang magkasama tayo. Ikaw mismo ang nagkulong sa kwarto ng 3 araw at gabi. Natatakot akong magutom ka. Kaya mula sa bintana, nagpadala ako ng masarap na pagkain. Ang ating relasyon, hindi pwedeng basta-basta na lang matapos. Kung talagang magpapatawad ka sa akin, pwede bang buksan mo ang bintana? Ang nahulog na tubig ay hindi na mababawi. Lu Tingshen, hindi na kita makikita. 2 bagong kasal. Lumapit pa ng kaunti. Oh, mas lapit pa. Oh, sige, ayos. Ngitian mo. Oo, ngitian mo pa. Ikakasal na kayo?
Nahihiya pa ba kayo? Lumapit pa ng kaunti? Mahiyain ang asawa ko. Unang kasal niya kasi. Siyempre, excited siya. Tama ba? Yangshi. Pasensya na. Hello. May nakita ba kayong babae? Payat at matangkad. Maganda ang ngiti niya. Pumunta dito para ikasal sa iba. Payat at matangkad? Wala. Nawala sa sarili ang bride kanina. Isa pa tayo. Hoy, sandali lang. Wala yun. Maganda yung huli eh. Hindi na kailangan ulitin. Salamat. Shikshi, kung pagod ka na, pwedeng magpahinga muna tayo. Naalala ko lang bigla. Hintayin mo ako sandali. Kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Shishi, bibigyan kita ng oras para mag-isip at igagalang ko ng buo ang lahat ng iniisip mo. Huwag kang magkakamali. Yung dapat nang kalimutan, nakalimutan ko. Tuloy na natin. Malaking bagay ang kasal. Itong litrato, kailangang maganda ang kuha nito. Tara na. Teka, Yanshi. Sir, may kailangan po ba? Gising ka na pala. Malaki ang utang mo sa ospital. Tawagan mo agad ang pamilya mo para magbayad ng ospital. Wala akong pamilya. Wala rin akong perang pangbayad. Nawala sa akin ang taong pinakamahal ko. Ngayon, malapit na rin akong mamatay. Si Shen Yangshi, ang anak na babae ng pamilyang Shen, at si Huo Yulin, ang tagapagmana ng mayamang pamilya sa Haicheng, ay ikinasal ngayong araw. Ulat mula sa aming reporter. Talaga bang iiwan mo na ako? Miss Shen, tagumpay ang iyong karera at may isang mapalad na pag-aasawa. Malapit na ang kasal. Ano ang mensahe mo sa mga nanonood? Noon, may mga napakadilim na sandali rin ako sa buhay. Pero naniniwala akong, basta may lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok, malalampasan din ang lahat. At sa lahat ng mga babae sa mundo, gusto kong sabihing, maging matapang kayong magpaalam sa nakaraan, para lang makarating sa masayang buhay. Yangshi, pasensya na. Pupunta ako sa'yo. Hintayin mo ako, Yanshi. Hintayin mo ako, Yangshi. Pakipagbigyan po natin ng bagong kasal. Bakit? Shen Yangshi, bakit mo ako iniwan? Bakit? Shishi, napakaswerte ko. Natinanggap mo ako. Mahal kita. Mahal din kita. Pagsisikapan kong maging mas mabuti pa. Naniniwala ako sa'yo. Aksidenteng nahulog si Lu Tingshen. Dinala sa ospital pero hindi na naagapan. Isang estranghero lang. Sa mga susunod, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga ganyan. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal namin. Magsaya kayo at masiyahan sa handaan.